Kaya pa ba? Ng next round? Huy! Ano ba kasing tinitingnan mo dyan? Si Mami, tumatawag. Sagutin mo. Ha? Bakit ako? Yung tatay mo tumatawag sa akin. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Alam na nila. Paano nila nalaman? Sa pagkakaalam ko, napatay ko lahat ng CCTV bago ako kumilos. Yung CCTV kaya mong patayin. Paano naman yung mga tao sa paligid mo? Ha? Ang ibig kong sabihin, alalahanin mo na hindi lang tayo ang late umuwi. Pero nakamask naman ako. Wala na siguro. Ano ka, si Superman? Naglagay lang ng salamin, hindi na makikilala ng ibang tao. Alam ko na. Patayin ko na to. Kunwari, dead battery na rin. Bahala ka dyan! Ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin ko? Option 1. Ituloy mo lang. Kunin mo ang kalahating milyon, tapos galingan mong magtago at manatiling wanted habang buhay. Yan kung talagang makukuha mo at hindi ka pa uulanan ng bala. Ha? Or option 2. Tatawagan ko sila at sabihing okay lang ako. Pero malabo mo nang makuha ang kalahating milyon mo. Pumili ka. Wala na bang ibang option? Kailangan ko talaga ng pera eh. Siyempre, marami pang options. There are endless possibilities. Pero ayaw kong spoon feed sa'yo lahat. Matuto ka namang mag-isip. Basta kung sakali, tulungan mo ako ha. Huwag mo sana akong hahayaang makulong. Hindi ako handa. Bigyan kita ng tip. Ano yun? Pag nakulong ka, hawakan mong maigi ang sabon. At kung sakaling maihulog mo, wag na wag mo nang dadamputin. Ay, teka lang ma'am. Jensel pala. Magpapagas lang ako. Ay, hindi mo pa pala pina-full tank muna ito bago ka nang kidnap. Paano na lang pala kung nakagapos pa ako dito? Di sumabit ka na. Ang hirap magpa-full tank. Mahihirapan akong i-budget ang pera ko. Kasalanan ng US at Iran to eh. Ayan ka na naman. Sabi ko sa'yo 'di ba, wag mong isisi sa situation na hindi mo kontrolado. Pero totoo naman, di ba? Apektado ang lahat ng bilihin dahil dito. Oo, nakakaapekto. Pero hindi lang yan ang dahilan. Kahit bago ka pa bumili ng kotse, alam mo nang pataas na talaga trend ng gasolina at bilihin over time. Madalas magre-rollback ng konti ang mga bilihin pero tataas ng malaki. Oo nga no. Hindi mo ba napapansin ang pattern? Pattern? Magkakaroon ng market bubble, yung sobrang pagtaas ng presyo. Tapos masusundan ng market reset, kung saan nagko-correct o bumabagsak ang value ng mga stocks, real estate, or even cryptocurrencies. Teka. Sinasabi mo bang normal lang nangyayari ito? May market corrections na nangyayari every 1 to 2 years. At economic recessions, averaging ng 7 to 10 years. 7 to 10 years? Yup, gaya ng COVID-19 noong 2020, financial crisis noong 2008, dot-com bubble noong 2000, at marami pa yan kung babalikan mo ang history. Situation yan na hindi natin kontrolado, pero ang may kontrol tayo ay kung paano tayo makakapaghanda. At habang ang karamihan ay nagpapanik, yung mga tao naman na kabisado na ang pattern na ito ay sinasamantala ang pagkakataong ito para mapalago ang kanilang pera. Wow! Hindi ko alam yun ha. At ngayon, alam mo na, anong gagawin mo para makapaghanda? Good evening po, sir. Ay, morning na pala. Kuya, tanong lang. Ano sa tingin mo? Magro-rollback ba ang presyo ng gasolina pag nahinto na ang gera? Let's say for example, baseter na ang sigalot sa Middle East. Aabot pa yan ng buwan bago mag-rollback kasi matagal pa yan ang loading from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo pagkakaroon ng mga konting rollback pero as of now, nawala talaga. Maraming salamat! Wala naman po, ma'am. Nadinig mo yon? So, like what I said, be prepared. Tataas ang presyo ng lahat at magtutuloy-tuloy ang pagtaas niyan ng ilang buwan o posibleng abutin pa ng taon. Paano pa ako makakapaghanda eh? Wala na nga akong trabaho. Hay nako! Focus on things you can control. Sige nga, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, paano ka makakapaghanda? You can start with what you already have. Binigyan na nga kita ng hint kanina. Eto may kotse ka.
Ito muna ang pagkakitaan mo habang naghahanap ka rin ng trabaho at the same time. Ano pang meron ka ngayon? Cellphone? Yap, cellphone at internet, napakaraming pwedeng pagkakitaan pag meron ka niyan. Yung friend ko, kumikita gamit ang AI, cellphone lang ang gamit niya habang nagbabantay sa nanay niya sa hospital. Ano pa, bukod sa cellphone? Ano pang meron ka? Ano pa ba? Wala na. Yun lang. Mag-isip ka, meron pa. Mga damit, pantalon, plato, kutsara. Hindi yan. Ano? Meron kang skill. Kaya mo mag-repair, di ba? Meron ka ring internet, mag-post ka online ng mga kaya mong i-offer na services. Pero konti lang ang friends ko na posibleng magpa-repair. Hindi naman ako influencer. Wala rin akong followers. Hindi mo naman i-offer sa mga friends mo ang services mo. Magpo-post ka sa social media ng services mo, pero magpapatakbo ka ng ads. Kailangan lang matutunan mo ang tamang targeting. Paano yon? Pwede kitang turuan pero tsaka na yan. Ang isipin mo muna ngayon ay kung saan mo na ako dadalhin. Nasabi ko na sa'yo kanina, di ba? Doon ka muna sa Let me remind you na employee ka ng parents ko. Ano ba yon? Ay malamang, alam nila address mo. Oh. Ready ka na ba na anytime soon, bigla na lang tayong lusubin dun ng mga pulis sa tinitiran mo? Teka lang. Mamaya ko na pag-isipan yan. May importante muna akong kailangan balikan sa bahay. Ano yun? Basta. Hindi pwedeng hindi ko mabalikan. Sir, na-confirm na po namin ang address. Sige, magpadala ka na yon din ng tao dun.